Zenin Clan, ang isa sa tatlong malalaking angkan sa mundo ng Jujutsu. Ang angkan na ito ay kilala sa kanilang mapagmalaking pag-uugali, lalo na sa larangan ng sorcery, na ang kanilang tanging pinapahalagan lamang ay kung gaano kalakas ang kani-kanilang curse technique. Ang pag-uugaling ito ay nagdulot ng matinding diskriminasyon at pang-aalipusta sa mga may hinang miyembro ng kanilang pamilya. Ang angkan na to ay may history din sa Gojo Clan at hanggang ngayon ay may tensyon pa rin na namumuo sa pagitan ng dalawang angkan. Katunayan yan ay sa mga nagdaang taon ay minsan na naglaban ang head ng Zenin Clan na may Ten Shadows technique laban sa head ng Gojo Clan na nagpo-possess naman ng Six Eyes at Limitless. Kung kaya't ang Zenin Clan ay kilala rin sa kanilang malalakas na mga sorcerers. Kaya ngayon ay aalamin natin ang lahat ng miyembro ng Zenin Clan na naipakilala mula sa anime hanggang sa manga. Iraranggo natin sila from weakest to strongest at ipapaliwanag ko rin ang kani-kanilang curse technique. Pero bago natin simulan, as always, ang videong to ay naglalaman po ng spoilers. And with that being said, simulan na natin. Ang pinakamahinang Zenin na naipakilala ay ang kakambal ni Maki na si Mai Zenin. Si Mai Zenin ay miyembro ng tinatawag na The Akashi. Ang Akashi ay binubuo naman ng mga sorcerers ng Zenin Clan na may curse technique, ngunit ang kanilang curse technique ay masyado namang mahina na di nakaabot sa kinakailangang requirements upang maging miyembro ng Hei Unit, isang unit na binubuo naman ng malalakas na mga sorcerers ng Zenin Clan. At pagdating dito kay Mai ay kahit may malaki sanang potensyal ang kanyang curse technique ay may tuturing pa rin siyang mahina dahil sa kanyang mahinang combat ability at most importantly sa kanya ring low curse energy. Ang kanyang curse technique ay ang tinatawag naman na construction technique, isang abilidad na naghihintulot sa kanya na makabuo ng bagay mula sa wala. Madalas ay ginagamit niya ang curse technique sa pagbuo ng isang bala ng baril, ngunit ang kanyang level of curse energy ay naghihintulot lamang sa kanya makabuo ng isang bala lamang ng baril sa isang araw. Na sa tuwing na-activate nga niya ang kanyang curse technique ay nagkakaroon kagad si Mai ng panghihina ng katawan at nosebleed. Ang kanyang low curse energy ay ang siyang main reason talaga kung bakit di niya ma-unleash ang full potential ng kanyang curse technique, kung kaya't si Mai ang pinakamahinang Zenin sa ating list. Sunod naman ay si Nobuaki Zenin. Unlike kay Mai, si Nobuaki ay walang curse technique, ngunit ang kanyang lakas bilang isang fighter ay exceptional din. Kaya siya ang naging kapitan ng lower branch ng Hei Unit na ang tinatawag na Kukuru Unit. Ang Kukuru Unit ay binubuo ng mga Zenin na non-sorcerers na ang bawat membro ay pinapadaan sa napakahirap at napakatinding pag-iensayo araw at gabi para lamang i-master ang iba't ibang uri ng martial arts at pag-wield ng mga armas. Kaya minsan na rin naging kapitan ng Kukuru Unit si Maki Zenin. At pagdating naman dito kay Nobuaki as a current captain at pinakamalakas sa Kukuru Unit, si Nobuaki ay nagpo-possess naman ng exceptional na bilis at reflexes. Siya ay eksperto rin sa paggamit ng katana. Nakita nating lumaban si Nobuaki kasamang isang miyembro ng Hei Unit kung saan ay naipamalas nila ng saglit ang kanilang kakayanan laban kay Maki, na sa huli ay no match pa rin sila sa newly awakened Maki. Overall, bilang kapitan ng Kukuru Unit, si Nobuaki ay isang decent fighter despite sa kanyang pagkakaroon ng walang curse technique. Number 9 ay si Ranta. Si Ranta Zenin ay ang pinakabata sa list natin. Isang semi-grade 1 sorcerer na miyembro ng elite unit na ang Hei Unit. Di tulad ng ibang miyembro ng Hei Unit, si Ranta ay isang masabi nating respectful na Zenin member. Ang kanyang curse technique na paralyzing gaze ay ang ability na pansamantalang nagpapaparalyze sa kanyang target. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagfo-focus sa kanyang vision dito sa kanyang target na upon activation ay may kitang isang malaking projection ng kanyang mata. Ngunit ang drawbacks lang nito ay naaapektuhan din ang kanyang tunay na mata kapag na-overused ang technique. Bukod pa dyan ay kapag mas malakas ang kanyang target ay pwede itong kumawala sa kanyang paralyzing gaze. Tulad na lang ng ginawa ni Maki na binasag pa nga niya ang projection ng mata ni Ranta na nagdulot ng matinding pagdurugo ng kanyang mga mata. Overall, as a combatant, ang kanyang curse technique ay napaka-effective as a support. Number 8 ay si Chojuro Zenin, ang pinakamatandang Zenin. Si Chojuro ay member din ng Hei Unit. Siya ay isang hand-to-hand combatant na may exceptional din na reflexes at decent speed. Ang kanyang curse technique ay tinatawag namang Earth Arms. Na-activate niya ito sa pamamagitan ng kanyang paghawak sa lupa na kung saan ay nakakabuo siya ng dalawang malalaking kamay at braso na gawa sa lupa. At ginamit niya ito noon upang ipitin at durugin sana si Maki. Ang technique na ito ay expected sanang magpapa-immobilize kay Maki. Pero pasimple lang kumawala si Maki sa dalawang malalaking kamay na yan. Overall, sa curse technique na meron si Chojuro ay considered na siyang semi-grade 1 sorcerer. Number 7 ay si Junichi Zenin. Si Junichi ay isang sorcerer na may muscular build. Siya ay isang special grade 1 sorcerer na miyembro ng Hei Unit. As a fighter, si Junichi ay isang physical fighter na nagre-rely sa kanyang malalakas na suntok dahil ang kanyang curse technique ay may kinalaman sa mga kamao at ito ay ang tinatawag na missile fists. Ang technique na ito ay naghihintulot kay Junichi na makakonjure ng maraming malalaking kamao na ginagamit niyang pangsuntok sa kalaban. Isang destructive technique na kayang dumurog sa mga gusali at nag-iwan
nakapag-iwan pa nga ito ng damages sa lupa nung ginamit niya ito upang paulanan itong si Maki ng napakaraming malalaking mga kamao. Ngunit kahit sa destructive nitong curse technique ay no match pa rin ito kay Maki. Si Jinichi ay nakakatandang kapatid ni Toji. Number 6 ay si Ogi Zenin, ang ama ni Maki at Mai. Si Ogi ay nakakatandang kapatid ng head ng Zenin clan na may angking lakas bilang isang special grade 1 sorcerer. Ayon kay Ogi na siya raw talaga sana ang magiging head ng Zenin clan noon kung di lang daw sa kanyang dalawang mahihinang mga anak, bagay na lubos na ikinakadismaya niya. Kaya na may nagawa niya ang pagtangkang pagpatay sa kanyang dalawang mga sariling anak nung pinakain niya sana ito sa mga cursed spirit. Kaya na may isa si Ogi sa mga Zenin member na may basurang pag-uugali. Bilang isang sorcerer, si Ogi ay member din ng Hei unit at eksperto sa paggamit ng katana at may high tactical intellect pagdating sa pagkikipaglaban. Natalo nga niya si Maki noon na isang former captain ng Kokoro unit na nag-specialize sa paggamit ng mga weapon at martial arts. Ang kanyang curse technique mga kaibigan ay yung tinatawag naman na Blazing Courage, isang ability na naghihintulot sa kanyang makapag-release ng apoy. Ginagamit niya ang kanyang curse technique sa paglalagay ng apoy dito sa kanyang katana. Ang ability na to ay kaya ring mag-conjure ng isang bagay na gawa sa apoy. Tulad na lang sa kanyang pag-replace sa naputol na katana sa isang piece of katana na gawa sa apoy. Si Ogi ay isa ring sorcerer na nagtitake pride sa kanyang physical capabilities. Meron din siyang anti-domain technique na ang Falling Blossom Emotion na isang anti-domain na eksklusibo sa Zenin family. Ang pag-activate nito ay sinasabayan niya rin ng paggamit ng kanyang katana upang mas maging lethal pa ang kanyang bawat atake. Ang full potential ng kanyang curse technique at fighting capabilities ay di natin nakita talaga mga kaibigan dahil sinaglit lang siya ni Maki after her awakening. Number 5 ay si Megumi. Si Megumi mga kaibigan ay ang anak ng outcast ng Zenin clan na si Toji. At kahit di lumaki si Megumi sa household ng Zenin clan ay ironically si Megumi ang nakapag-inherit sa pinakamalakas na curse technique ng angkan at yan ay ang Ten Shadows technique. Ang curse technique na tumalo sa past Six Eyes at Limitless user. Si Megumi ang may pinakamalaking potensyal sa lahat ng Zenin. Ngunit kulang pa lamang ang kanyang experience sa paggamit sa lahat ng kanyang 10 Shikigami. In fact, ang kanyang domain expansion ay isa pang incomplete domain. Pero sa kabila ng lahat ng yan ay capable pa rin si Megumi na makipag toe-to-toe sa ilang grade 1 o special grade 1 sorcerer. Though may pagka-suicidal nga lang siya dahil sa tuwing malalagay siya sa peligro isasamo niya kagad si Mahuraga, ang Shikigami naman na sinasabing ang alas ng Zenin clan. Overall, ang Ten Shadows technique ni Megumi na nagagamit niya sa napakaraming paraan upang manalo sa laban ay isa sa napaka-versatile na curse technique dahil nakakapagsamo siya ng hanggang 10 Shikigami na may kanya-kanyang ability at pwede niya ring i-combine ang isang Shikigami sa iba pang Shikigami ng Ten Shadows. Bukod pa dyan ay na-inherit din ng ibang Shikigami ang ability ng namatay na Shikigami. Nakakapag-store din si Megumi ng bagay sa kanyang shadow pero karga-karga niya ang bigat nito. Kaya rin ni Megumi magtago sa anino at lumabas sa mga lugar na may anino. Pero despite sa potensyal ng kanyang curse technique ay bilang may-ari ng curse technique, still kaya pa ring saglitin si Megumi ng ilang Zenin clan members na susunod nating pag-uusapan. Dahil ang number 4 ay si Naoya Zenin. Si Naoya Zenin ay ang anak ng head ng Zenin clan. Si Naoya ang may pinakabasurang pag-uugali sa lahat ng Zenin. In fact, kahit isa siyang ear, walang may gusto sa kanya na maging susunod na head ng Zenin clan. Pero despite sa kanyang basurang pag-uugali, si Naoya ay isa ring elite sorcerer na sa murang edad pa lang ay binansagan na siyang henyo. Kung kaya't siya rin ay ang naging kapitan ng Hei unit. At bilang isang special grade 1 sorcerer, si Naoya ay magaling din sa hand-to-hand combat at tumatagal din siya sa laban gamit ang kanyang curse technique na na-inherit niya mula sa kanyang ama at yan ay ang projection sorcery. At ang curse technique na to ay gumagana sa ganitong paraan. Sa tuwing na-activate niya ang curse technique ay nakikita niya ang kanyang sariling 24 set of movements in 1 second. Meaning sa loob ng isang segundo ay nakikita niya ang mga predetermined movements na kanyang pwedeng gawin in 1 second. Na kunwari, sa loob ng isang segundo ay ganito ang dapat na gagawing movements ng user. At gamit ang projection sorcery ay pwede siyang dumiretso sa movement na ito upang makabuo ng isang parang glitch in real life o mini teleportation. Na from here ay para makapag-skip siya ng ilang movements upang makapag-travel sa unahan. Kung kaya't ang user ng projection sorcery ay kilala din bilang one of the fastest sorcerers. Ang curse technique ay may rules din. Una ay kailangan ng user na sundin ang 24 FPS rule. Na ang lahat ng 24 set of movements na yan ay dapat niya talagang sundin. Ibig sabihin na kung plano ng user na dumiretso sa movement of frame na ito, ay kailangan na match talaga ang kanyang gagawing movement dahil kung hindi ay mafi-freeze ang user sa loob ng isang segundo. Hindi rin pwedeng i-ignore ng technique ang law of physics na for example ay sa movements na ito ay may pader pala sa gitna. Ang user ay hindi pwedeng mag-skip ng movement at dumiretso na lang sa dulo upang makalusot dito sa pader. At while activated din ang technique ay
ay kung hahawakan naman ng user ang target ay kailangan din ng target na sundin ang 24 FPS rule. Failure na masunod ang dapat nitong susundin na movement o ang 24 FPS rule ay dito mapi-freeze ang target in 1 second. At lalabas dito ang isang frozen frame na kung babasagin ito ng user o ng ibang sorcerer ay pwede nilang matamaan talaga ang target mismo. Bukod pa dyan ay kung i-spam ng user ang paggamit ng curse technique sa kanyang sarili at paulit-ulit niyang susundin ang 24 FPS rule ay kaya niyang mas mapabilis pa ang kanyang pagkilos. Pero may limitation ang bilis na kaya niyang ma-achieve. At ang technique mga kaibigan ay nabubuo lang sa kung hanggang saan ang field of vision ng sorcerer. Meaning hindi pwedeng gumawa ang sorcerer ng 24 set of movements sa kanyang blind spot o sa lugar na hindi nasasakupan ng kanyang field of vision. Overall ang curse technique na ito ay naghihintulot kay Naoya na medyo tumagal-tagal sa pagipaglaban sa awakened Maki Zenin. At sa curse spirit form ni Naoya ay mas pinalakas pa ang kanyang projection sorcery dito na nagawa pa nga niya makabuo ng isang domain expansion. Pero as a human ay nasa number 4 pa rin si Naoya behind sa kanyang ama dahil ang number 3 ay si Naobito Zenin. Si Naobito Zenin ay ang ama ni Naoya na ang ika-26 na head ng Zenin clan, ang OG user ng projection sorcery. Si Naobito ay kilala na noon pa sa kanyang husay sa martial arts at sa kanyang likse at bilis. Ang curse technique ni Naobito ay ang nagbigay sa kanya ng titulo na the fastest sorcerer kung hindi isasali si Gojo na may teleportation ability. Ang kanyang curse technique ay nagbigay naman sa kanya ng advantage sa speed na pati ang special grade curse spirit na si Dagon ay di nagawang mahagilap ang kanyang mga movements at atake na sinamahan pa ng malalakas na suntok at sipa ni Naobito na kundi lang sa domain expansion ng curse spirit na to ay matagal na siyang na-exercise ni Naobito. Si Naobito ay may isa ring anti-domain technique na tulad sa kay Ogi na ang Falling Blossom Emotion, isang anti-domain na nagproprotekta sa user mula sa mga sure hit effects ng domain expansion ng kalaban dahil inaatake ng Falling Blossom Emotion ang lahat ng curse technique effect o sure hit effects ng isang domain. Tulad ni Naoya, si Naobito ay isa ring special grade 1 sorcerer na mas experienced fighter pa kumpara sa kanyang anak. At finally, dito na tayo sa number 2 at yan ay walang iba kundi si Maki Zenin, ang babae na umubos sa kanyang sariling angkan. Si Maki ay isa sa mga sorcerer na may heavenly restriction, isang restriction na nagbigay sa kanya ng superhuman physical capabilities kapalit naman ang pagkakaroon ng napakahinang curse energy kumpara sa normal na tao. At nung namatay ang kanyang kapatid na si Mai ay dito na awakened ang full potential ng kanyang heavenly restriction dahil ang pagkamatay ni Mai ay ang siyang kumuha talaga sa lahat ng natirang curse energy sa katawan ni Maki. Kung kaya't ang zero curse energy ni Maki ay ang nagbigay sa kanya ng katawan na sing tibay ng isang bakal. Gamit ng kanyang superhuman ability ay nagawa niyang maubos ang lahat ng elite fighters ng Zenin clan na ang tanging natira lamang na Zenin ay si Megumi. Si Maki ay isa talagang napakalakas na fighter na pati si Sukuna ay napamangha sa kanya dahil sa lahat ng nakaharap nito, si Maki lang ang may kakayahang makita ang kanyang slashing attacks na mala invisible sa halos lahat ng sorcerers na nakaharap ni Sukuna. Ang lakas ni Maki ay sinasabing equal sa number 1 strongest Zenin sa ating list, ang sorcerer na inabandona ang sariling angkan at pinalitan ang kanyang apelido dahil ang number 1 sa ating list ay si Toji Fushiguro, ang tanging membro ng Zenin clan na nirirespeto ni Naoya Zenin. Si Toji Zenin o Toji Fushiguro ay kilala sa pagkakaroon ng kaparehong heavily restriction ni Maki. Pero sa case ni Toji ay dahil sa wala siyang kambal o kakambal ay sa araw nung ipinanganak si Toji ay wala na talaga siyang curse energy o curse technique. Kung kaya't sa murang edad ay dinindiscriminate na talaga si Toji sa loob ng household ng Zenin clan na umabot pa sa punto na umalis na lang talaga si Toji sa household na to at naging isang assassin na nakilala bilang the Sorcerer Killer. Ang titulo na to ay napatunayan talaga niya nung minsan na niyang tinalo ang dalawang pinakamalakas na sorcerer noon. Ang speed, durability, raw strength at sharp senses ni Toji ay ang kanyang asset kasama na rin dito ang kanyang pagkakaroon ng zero curse energy na dahil dyan ay di siya nasa-sense ng mga sorcerers. Sa second life ni Toji ay dito niya ipinamalas ang kanyang lakas nang dinominate niya lang naman ang isang special grade curse spirit sa sarili nitong domain expansion. Ang kagaya ni Toji ay immune din sa halos lahat ng domain expansion dahil sa wala itong curse energy. Ang mga feats at physical abilities ni Toji ay sinabing equal kay Maki Zenin. At tulad ni Maki, si Toji ay isa ring weapon specialist at expert sa iba't ibang klase ng martial arts. Ngunit ang bagay na kung saan ay masasabi nating lamang talaga si Toji ay ang kanyang battle experience at ang kanya ring expertise sa paggamit ng mas marami pang curse tools. In conclusion, kung buhay pa lang si Toji mga kaibigan at kung makakaharap niya si Sukuna ay tsak na mabibigyan niya rin talaga si Sukuna ng isang magandang laban. Ganyan kalakas ang strongest Zenin. At yan ang lahat ng member ng Zenin clan family na naipakilala sa atin from weakest
to strongest. Kayo, sino ang paborito nyong Zenin? Let me know your thoughts dyan sa comment section mga kaibigan. Maraming salamat. Kaya naman kung nagustuhan nyong video at kung gusto nyo ring maging updated pa sa mga latest nating uploads, ay can I get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this, and see you guys again on my next video.